Kahit na senador ka, try me. Magpahiring ka ng blue ribbon ulit. Talagang papahuli kita. Kung hindi papahuli, kung ayaw ng usa, bitbiting kita, kwikwilyohan kita, palalayasin kita dyan sa floor na yan. Iba ka talaga, Mr. Erwin Tulfo. Galit na galit eh. Baka ma-high blood ka niyan. Mag-check ka muna ng BP mo. Ano gusto mo mangyari sa Lunes? Parang pinapalabas mo na gusto mo ata magkaroon ng wrestling match dyan eh. Ano yung chokes lang mo si Senator Alan Peter Cayetano pag pumasok sila dyan? Alam mo, ikaw, huwag ka nga masyado nagmamalinis at magpaka-professional ka nga sa kapwa mong senador. Akala mo naman dati talaga eh, hindi ka umamin na nag-TNT ka sa Amerika ng napakahabang panahon ha. Nagmamalinis ka masyado, akala mo ikaw lagi yung tama lagi dyan sa loob ng Senado eh. Eh sino nga ba ang nandelay nung last Friday ha? Yung grupo mo na yan na nagpalabas pa ng memorandum sa mga empleyado dyan ng Senado na mag-work from home sila. Tama bang logic yan? Eh, imbis na ini-speed up nga natin yung trial process at nai-interview yung 18 ex-marine sana, eh, gusto nyo mangyari nun yung parang ma-delay yung mga proceedings. Yan ba ang tamang pag-ugali ng isang mambabatas? Ha? Tapos ngayon, kapwa mong senador, pagbabantaan mo na kamo eh, yan, ipapa-aresto. Tapos pag hindi binitbit ng usaa kamo, eh, yun nga, kukwelyuhan mo palabas. Ano ba ang akala mo sa tingin mo? Napakalakas mong tao, Mr. Erwin Tulfo. Ano ba sa tingin mo? May background ka ba sa pagpupulis? Ha? Tama bang gagawin nyo yan? Hindi ba kawawa dyan yung taong bayan pagka nagkagulo ng physical dyan sa loob ng Senado sa Lunes, ha? Dahil mapepending yung mga batas, mapepending yung hearing, which is pinag-uusapan, eh itong bilyon-bilyon ngang nandyan sa flood control project na yan. At dapat binibilisan pa natin nang malaman na nga natin kung sino talaga nagsasabi ng totoo at kung sino talaga ang may mga sala dyan. Mr. Erwin Tulfo, remind lang kita hindi radio show ang Senado. Kung kayong mga magkakapatid kayo, nasanay sa mga ganyan mga radio show na kung saan naging sumbungan kayo ng taong bayan dati, pues ibahin mo ang Senado. Yan ay lugar kung saan gagawa kayo ng batas, tatalakayin nyo mga importanteng issue ng bansa natin at magpapaka-professional kayo sa kapwa nyong mga senador, maging sa mga empleyado rin dyan. Ba't nung nakarang interview narinig ko, pati mga empleyado dyan, napaginitan mo, sabi mo mga pulpol. Ano ba tingin mo sa sarili mo, Mr. Erwin Tulfo, na napakataas mo, na napakagaling mo, na napakatalino mo? Ano ba? Di sana nag-aral ka na lang ng law. Sana nag-abogado ka na lang kung ganyan ka. Tapos ang hilig-hilig mo pa, Mr. Erwin, sa salitang technicality. Paborito yan ng mga abogado, hindi ng isang dating radio personality na tulad mo at now senator, Kaya wag ka masyadong kakapit sa technicalities kasi baka mamaya mag-backfire din sa inyo, lalo na sa'yo, yung mga kinakapitan yung mga batas. Lalo na yung nangyari nung nakaraan na gusto nyong palabasin na ang majority, imbis na 13, 12, pwede na. Alam nyo kayo, maghintay lang kayo. Sa dinami-dami ng mga legal experts na nagsasabing illegal nga yung ginawa nyo last time na nagpalit ng Senate leadership, huwag nyo na ipilit masyado yan. Baka mapahiya lang kayo sa huli. At hindi na uubra ngayon yung dati mong linyahan. Yung sinabi mo, bendalo, bendalo. Hindi na yun uubra ngayon. Hindi pwedeng pagka hindi ka agree sa isang faction o sa isang grupo, babrasuhin nyo na. Hindi pwede yung ganyang mga estilo. Dahil ngayon meron tayong pinagbabasihan tayong constitution. Pag unconstitutional yan o labas sa saligang batas 1987 constitution, hindi nyo pwedeng ipilit basta-basta yan. Dahil pwede kayong maging liable dyan, yan ang tandaan mo. Kaya Mr. Erwin Tulfo, alam mo, medyo mag-relax-relax ka lang dyan, kumalma ka. Huwag ka masyadong high blood na porket nasimulan nila yung hearing last Friday, nagkakaroon ng progreso. Huwag ka naman sanang may inggit sa nagiging progress nila, no? Dahil sila tumutulong yan sila Senator Marcoleta. Gusto lang nilang talagang mapabilis ang proseso ng yan nga, yung nangyayari sa mga hearing na yan. Para mapanagot na natin kung sino talaga ang may mga sala dyan sa flood control scam na yan. Kaya ikaw, Mr. Erwin, tsaka yung mga kapatid mo, lalo na yung si Mr. Ben, Dati ko nang napapanood yan, naalala ko pa yung panahon nun nung naghamon si Tevez ng suntukan ng boxing, Hindi naman siya kumasa. Ayaw niyang patulan.
kalaki-laking mama, ayaw nyong pumasa. Tapos si Montulfo, ano ba nangyari dyan dati? Yung kay Claudine nun, yung dun kay Raymart Santiago, ha? Wag naman kayong magpaka-action star masyado. Hindi pwede yung ganyan na pagka high blood ka, magbabanta ka, tapos sa Lunes, kung talagang high blood ka pa rin, baka mamaya dadalhin mo yung init ng ulo mo dun sa loob ng Senado, magkagulo, magkaroon ng physical confrontation, nako kawawa niya ng buong taong bayan, ng buong Pilipino. Imbis na nagtutuloy-tuloy sana yung proseso dyan na ginagawa nyo pang komplikado. Pag-usapan nyo na lang yan. Alam mo, ang legal naman talaga dyan is yung majority dati talaga na sila Senator Alan Peter Cayetano. Ito lang ang ginawa nitong grupo mo nung nakaraan dyan, sila Gatchalian. Yan ay talagang hindi talaga naaayon sa saligang batas sa palagay ko. Yan sa 1987 Constitution natin. Kaya alam mo, ito, masasabi ko sa iyo, Mr. Tulfo, magbasa-basa ka muna tungkol sa batas, tsaka mag-aral ka din ng mathematics pa para at least malaman nyo ng grupo nyo, yung ibig sabihin ng majority, hindi 12 kundi 13. Ha? Mr. Tulfo, sana makabot to sa iyo.